We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Bayan ng Calatagan isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa mga naitalang kaso ng ASF. Mga lugar sa Batangas na apektado ng African Swine Fever, nadagdagan pa. Kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada sa Lipa City, nabagsakan ng natumbang poste ng kuryente. 5 katao patay matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter sa Nepal. At nabakbak na asfalto ng kalsada sa Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City, inirereklamo ng mga residente at motorista. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Calatagan sa Batangas dahil sa mga naitalang kaso ng African Swine Fever. Samantala, dumagdag pa ang bayan ng San Juan sa listahan ng mga lugar na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Para sa detalye, makakasama natin live at exclusive si Denise Abante. Denise. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin maibigay na inisan na halaga ng pinsala ang Batangas OP Vet sa nagiging pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan dahil patuloy pa silang nangangalap ng datos mula sa mga apektadong lugar. Bukod sa bayan ng Lubos sa Batangas na nauna nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naitalang positibong kaso ng ASF, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Calatagan. Kasunod ito ng pagdami ng positibong kaso ng ASF sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog raisers. Ito po ay i-declare yesterday po. After ng session po ng Sangguniang Bayan. Para po makater po yung mga farmers na affected po talaga. Para makapaglabas ng fund ang Batangas po. Pinag-aaralan naman ng Lian LGU kung isa sa ilalim na ang bayan sa state of calamity habang nagpapatuloy sila sa pagsasagawa ng blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Para din meron kaming makuhang pantustos doon sa mga kakailanganin sa baba. At kung sakali pong meron pong suporta from province, kasi medyo malaki na rin po ang sakop ng infestation doon sa aming 2 barangay pala. Sa datos ng Batangas OP Vet, 7 bayan na sa lalawigan ang apektado ng ASF. Pinakahuli rito ang bayan ng San Juan kung saan may isang barangay doon ang nakapagtala ng positibong kaso. Hindi pa tinukoy ng OP Vet ang partikular na barangay. Samantala, bakante na ang ilang mga kural doon na dati puno ng mga alagang baboy. Ang koral na ito sa Barangay Buhay na Sapa, laman noon ang 10 fattener at isang buntis na inahin pero namatay lahat dahil sa sakit. Hindi na nakumpirma kung ASF ang ikinamatay ng mga baboy. Ayon sa may-ari ng baboyan, unang nagkasakit ang inahin nito lamang Hulyo at matapos ng 2 araw, nagkasakit na rin ang iba pang baboy. Ang hog raiser na si Manolito, hindi inaasahang madadamay ang kanyang mga alagang native na baboy na sa paniniwala niya ay mas malakas ang resistensya. Ako'y may alagang baboy na itim. 7 ang anak. Lahat nagkamamatay, nagkasakit, tumamlay at nagtae. Walang natira. Tapos ako may alaga din dining puti na siya man naging anak, ay 3 din ang natira. At nagkamamatay din lahat. At ang inahin ay tumamlay din. Kaya aming ginamot ay hindi naman gumaling. Hindi na lang sila kumain. Apektado rin maging ang mga tindero ng karne ng baboy sa lugar. Kung dati puno ng panindang karne ng baboy ang tindahang ito ni Rodel, isda na ngayon ang kanyang itinitinda at nagbabaka sakaling dito makabawi ng kita. 3 weeks na ako hindi nakapagtinda ng karne ng baboy ngayon dahil sobrang tumal. Kaya isda na lang muna, sa isda na lang muna. Hindi muna nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang Office of the Provincial Veterinarian hinggil sa kaso ng ASF, pero ayon sa kanila, nagsasagawa rin sila ng blood sampling at rapid testing sa mga munisipalidad na hindi pa apektado ng ASF.
Sa panayam natin kanina sa Batangas OPVET, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Batangas PDRRMO at sa iba pang ahensya sa lalawigan kaugnay sa mga posibleng susunod pang aksyon kaugnay dito sa ASF. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Pinamamadali na ng ilang tindero ng karne ng baboy sa Lipa City Public Market ang pagbabakuna sa mga lagang baboy kontra ASF. Samantala, ang trial vaccine posibleng simula na ngayong buwan ayon sa Department of Agriculture. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy sa palengke ng Lipa, pero napansin ni BG na hindi rin gumagalaw ang mga pambentang karne dahil daw sa ASF. Matumal ho ngayon ng baboy. Baka nag-iingat rin. Pero may araw din hong mabili pa. Tingin niya kung magtutuloy-tuloy na masasapul ng sakit ang mga baboy, matatagalan pa bago muling sumigla ang merkado. Kaya dapat na raw magkabakuna. Ang pangamba ho, yun nga ho, baka sa isang araw ay titigil. Pagtitinda, ulangin na. Sabi ng Agriculture Department, posibleng simula ng trial ng pagbabakuna sa mga baboy ngayong Agosto sa pamamagitan ng government-procured o monitored release. Dumaan daw ito sa approval process. Ang rollout, I'm trying August 15 nakapag-procure na kami if possible. But of course, with the government bureaucracy, baka umabutin hanggang September. No? Once we have it, then banat kagad yun. Inaantabayan na rin ito ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Dapat daw maging kontrolado ang proseso ng vaccination. Dapat yung baboy huwag lumabas dun sa lugar because it is a live vaccine, so baka pwedeng maging immune yung baboy pero maging carrier. Ayon pa sa SINAG, kung may mortality man na mangyari o pagkamatay ng baboy sa pagsasagawa ng bakunahan, dapat daw sagutin ng gobyerno ito. May koordinasyon daw ang SINAG sa DA kung saan isasagawa ang trial na vaccination. Pag-uusapan pa raw ang mga lugar na ito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa ibang balita ay nirereklamo ng mga residente at motorista ang nabakbak na aspalto ng kalsada sa Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos kumawang na ang bakal na ito sa kalsadang sakop ng Sitio Hospital, Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City sa tuwing may dadaang sasakyan. Kumakalampag at tila matatanggal ang bakal na siyang nagsisilbing pantapal sa kanal at nabakbak na aspalto ng kalsada. Ang gulungan ng tricycle na ito tila hindi na makaalis dahil sa lalim ng sira sa kalsada. Bagay na ipinangangamba ng ilang mga motoristang dumaraan sa lugar, lalo na ang mga tricycle driver gaya ni Nelson. Yung magkaroon ng aksidente na siyempre, lalo na yung sa mga single nga motor, kitang-kita mo natin na kung sakasakali, mayroong dadaan. Talagang sesemplang. Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang videong ipinost ng isa sa mga miyembro ng TODA sa lugar kung saan delikado raw para sa mga motorista ang kalsada kaya nananawagan sila sa kinaukulan na ayusin ang naturang bahagi ng kalsada. Delikado ito. Nung nadadaanan ng sasakyan, baka lalo na pagkamotor ang kasalubong, disgrasya ang abutin. Minsan, din sa pagkakayari, kakulangan na, substandard din naman nga na nakikita natin. At tulad na nakikita natin yung espalto, pinatong lang. So, hindi naging maayos sa construction. Sabi naman ng pamunuan ng barangay, posible raw nasira ang asphalt coating ng kalsada dahil sa naranasang pag-uulan. Umulan, dumagyo, nadadaan ang sasakyan. So nagkaroon ulit yung buong plate na yon natanggal na yung aspalto. So kung sa pagkakakula natanggal parang sa suwelas ng sapatos natin na nakakula ay saka nadaanan ng tubig, nadaanan ng sasakyan, nagamit natin, kumawa ngayon. Ayan. So kinakailangan siguro kulahan uli natin. Hindi raw kaagad na maisasaayos ang kalsada dahil sa kakulangan ng pondo pero may plano na raw ang barangay para dito. Nagkaroon na raw ng pag-uusap sa pagitan ng pamunuan ng barangay at ang alkalde ng lungsod para sa posibleng solusyon sa naturang problema. Bibigyan naman po niya ng immediate action yan at ito lang po isang araw lang ako pumunta sa kanya. Hindi naman po karaka-raka agad na pero susolusyonan po yan. Hindi naman po magtatagal. Pero habang hindi pa nasusolusyonan ang problema sa kalsada, binigyan muna nila ng babala ang mga motoristang dumaraan sa lugar. Sa mga baguhan na dumadating dito sa ating barangay, kaunting ingat lang pagdating before mag-approach ng BATMC, ng ating hospital.
Kasi po medyo hindi maganda po yung cover ng kanal na ikangay umaangat kapag nadadaanan. Kaunting hinay lang po sa pagpapatakbo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nahakot na ang mga bumarang basura sa spillway sa Barangay Pinagkawitan sa Lipa City. Samantala, ang unang planong rekonstruksyon sa sirang spillway na gagawin sana sa Setyembre, inilipat sa Oktubre ang barangay dismayado. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Katakot-takot na linisan pa rin ang gagawin muna ng taga-barangay Pinagkawitan sa Lipa sa ilog habang hindi pa nagagawa ang sirang spillway nila rito. May pipick up naman dyan mamaya siguro dahil nga may ginagamit pa yung ating basurahan na yung ginagamit sa pagtatapon truck. Ang pag-asa ng barangay na masisimulang gawin ito sa Setyembre nabasag ng sabihin ng City Engineer's Office o CEO na sa Oktubre ito uumpisahan. Nalungkot man pero nauunawaan din ng anilay dadaan ang proseso ng proyekto. Dismaya tayo kasi inaasahan natin yan. Kami naman nakasandal sa kanila kung ano yung sasabihin nila. But kailangan din unawain namin, unawain ko yung pinapaliwanag ng ating city engineer. Ayon sa CEO, may project plan na ito at nilaanan ng 16.1 million pesos na pondo. Emergency in nature daw ang proyekto. Halimbawa, maritis ang pondo this month. Alam, kasi diba dapat siya sa posting, then bidding. Worst case scenario, October ang simula ng reconstruction, hindi lang rehabilitation, reconstruction activities. Sa inisyal na impormasyon, posibleng 8 buwan ang itatagal ng reconstruction project. Kasi may roads na po, may protection pa, mga 8 months construction period. Paalala pa rin ng mga taga-barangay sa mga motorista na huwag munang daanan ng spillway para sa kanilang kaligtasan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Biyernes, August 9, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Lipa City, San Jose, Padre Garcia at Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng intermediate pole at paglilipat ng mga poste, kaling sabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nabagsakan na natumbang poste ng kuryente ang kotseng nakaparada lang sa gilid ng kalsada sa Lipa City. Nakatutok si Paul Hernandez. Mag-aalas 10 kagabi nang biglang natumba ang poste ng kuryente sa Lipa City. Isang kotseng nakaparada lang sa tapat nito sa subdibisyon sa Barangay Sabang ang nabagsakan. Walang sakay rito. Narinig namin, kala namin may na-distressya lang na sasakyan pala yung poste ng bumagsak. Malakas din po yun. Hindi naman daw umuulan kagabi at hindi rin malakas ang hangin. Nagdiklapan pa raw ang mga kable ng kuryente kasunod ng pangyayari. Umugong, tapos bumagsak na, tapos nag-spark na. Parang basta umugong siya eh. Tapos? Bumagsak na. Dagasaan na siya doon. Dumagasaan na. Inalis na ng Batangas 2 Electric Cooperative o Batelec 2 ang kahoy na poste sa lugar at agad na pinalitan ng steel pole. Maaari din po yung lumang poste na kusa. Pero most yan ay yung bigat po, yung tension po ng mga linya po na nakakakabit po doon sa ating pong poste. Sa hindi kalayuan, inaayos rin ang nakatagilid ring poste ng kuryente. Ayon sa Batelec 2, 5 bahay ang pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente pero tiniyak na may babalik din. Walang napaulat na nasaktan sa insidente. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa issue ng ESF sa ilang bayan sa lalawigan, lumakas ang bentahan ng karne ng manok sa Batangas City New Market. Samantala, nananatiling ASF-free ang Batangas City ayon sa LGU. Narito ang report ni Denise Abante. Hindi magkandamayaw ang mga mamimili pasado alas 8 ng umaga kanina sa ilang pwesto ng manukan sa Batangas City New Market. Sa pwestuang ito ni Remalin, iilang piraso na lang ng manok ang natira sa mahigit 50 buong manok na paninda ngayong araw. Ramdam na raw kasi nila ngayon ang malakas at bilis ng bentahan ng manok, bagay na ikinatutuwa ng ilang tindera sa palengke. Medyo ayos-ayos naman po. Nag-iba-iba naman po. Sana nga po ay mas bumaba pa po ang presyo ng manok po. Para po lahat po ay maanuhan po ng pagbibinta.
Sa ngayon, may 10 pisong pagtaas sa presyo ng whole chicken mula sa dating 210 hanggang 220 pesos. Nasa 230 pesos na ang whole chicken habang 220 to 230 pesos naman sa choice cuts. Bukod sa banta ng ASF virus sa mga baboy, posible rin daw na masigla na ang pamilihan dahil pasukan na ng mga estudyante. No choice tayo kasi ang epekto ng ating ASF sa ating mga karne. Pero inuulit ko po uli sa inyo, safe dito sa Batangas City, hindi pa naman tayo apektado ng ASF. Safe ang ating karne. Walang choice ang ating mga mamimili kundi magsamanok. So kahit na mataas ngayon ang ating presyo ng manok, pasukan na rin. So maraming mga karinderya ang bukas, maraming mga eskulang namimili, kaya ang ating mga pamilihan sa panahong ito ay taglakas. Sa bilis umanong maubos ng mga panindang karning manok, nagdagdag na raw si Aling Gloria. Mula sa 20 buong manok na kinukuha sa kanyang supplier, nasa 30 hanggang 40 na raw ang kanyang kinukuha. Bagay na kanyang ipinagpapasalamat, ngunit ikinababahala rin daw para sa mga tindero ng karning baboy. Lumalakas ang ang kuha ng tao pag kuha ng mga product sa akin. Dahil ang baboy daw ay merong tapos ang isda daw ay meron din. Dahil daw sa nangyaring paglubog ng barko sa Bataan. Okay naman, kaso lang ako naaawa din man sa mga katulang isdaan, ng babuyan na medyo nababaltaan ng gayon. Nakakaawa din man isang magtitinda na gayon ang feedback sa kanila. Hindi ko naman ginusto na ang aming manok ay maging mabenta. Sa ngayon, nananatiling ASF-free ang lungsod ng Batangas pero ang ilang mamimili gaya ni Mayra at Tina, manok na lang daw muna ang ipanguulam ngayon. Ang gusto ko ng aking anak ay manok. Kung ako ang tatanungin ay iwas-iwas muna, sa manok muna tayo. Gusto ko ng mga bata chicken. Yun, ginagawa ko lang siyang chicken breast, ayaw chicken fillet. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, 5 katao ang patay matapos bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa Nepal. Samantala, nahulikam ang pagguho ng 2 palapag na gusali sa Guangdong, China kung saan 3 ang patay at 1 ang sugatan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dead on the spot ang 4 na pasaherong Chinese at pilotong Nepalese matapos mag-crash ang sinasakyang helicopter sa Shivapuri National Park sa Nuwakot District sa Nepal. Ayon sa Civil Aviation Authority roon, nawala ng kontak ang air traffic control sa helicopter 3 minuto matapos mag-take off. Nakikipag-ugnayan na raw sa investigasyon ng otoridad ang kumpanyang nag-ooperate sa bumagsak na helicopter. Samantala, sa pool sa CCTV ang pagguho ng 2 palapag na gusali sa Guangdong, China. Makikita rin ang makapal at maitim na usok na bumalot sa lugar. Batay sa investigasyon ng otoridad, sumabog na gas ang dahilan ng insidente. Sa ulat ng state media roon, 3 ang nasawi habang 1 naman ang sugatan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mabilis na kumitil sa 38 anyos na magsasaka sa Sariaya, Quezon. Nasa likod ng pananaksak ang 2 umanong kainuman ng biktima sa sitio Mazapan sa Barangay Lutukan. Sa report ng pulisya, gabi pa noong Lunes nang nakitang magkakainuman ng biktima at mag-amang sospek. Pero Martes na ng umaga, napaulat ng taga-barangay sa pulisya ang pangyayari. Nalamang nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at mga salarin hanggang sa nauwi sa pananaksak ang girian. Ilang ulit umanong inundayan ng saksak ang biktima gamit ang bolo. Matapos ito'y sakaraw mabilis umalis sa crime scene, ang mag-ama dala ang patalim. Sinusubukang makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing biktima. Nagpapatuloy pa rin ang follow-up investigation sa kaso.
Mga kapuso, mas lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero humina naman ang habagat. Isa ng tropical storm ang bagyong nasa labas ng PAR at binigyan ng international name na Maria. Mabagal itong kumikilos pa east-northeast at inaasang lalayo palalo sa ating bansa. Nananatiling wala itong epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Humina naman ang habagat pero posible pa ring magpaulan ng thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa kabila ng mga naitalang kaso ng ASF, patok pa ring ulam ang pork dishes sa ilang kainan sa Lipas City. Samantala, ang grupong Sinag kumpiyansa pa ring may sapat na supply ng karneng baboy sa probinsya. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pinipiling ulam pa rin ng mga customer ang ilang pork dishes gaya ng adobo, pochero at sisig sa karinderya ni Michael sa Lipa, Batangas. Yan ay sa kabila ng pamemerwisyo ng African Swine Fever o ASF sa Batangas. Saka yung mga suki namin, ano naman sa amin tiwala sa amin. Kaya bumabalik-balik sila at bumibili pa rin ng karne. Pero apektado pa rin, kahit pa paano. At ngayong nadaragdagan pa ang mga kaso ng ASF sa Batangas, tiniyak naman ng Agriculture Department ang mahigpit na checkpoint operations. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsasagawa sila ng mass testing. Bagamat nasa libo na ang bilang ng mga na-depopulate na baboy sa Batangas, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matutugunan pa rin ang demand sa pork products. May supply pa rin daw mula sa ibang probinsya na may malalaking babuyan. Hindi na ang Batangas ang pinakamalaki kasi maraming backyard ang hindi nag-alaga dun sa area. Cavite, area ng Bulacan, itong Rizal. So far, maraming farm pa rin. Ang lockdown na ginagawa sa ilang munisipyo sa Batangas, paraan daw para mapigilan ang pagkalat pa ng sakit. For the past year, yun naman ang ginagawa ng mga LGUs kasi ayaw nila na pumasok yung diseases dun sa mga areas. Kaya kung masisimula na ang vaccination, malaking bagay ito para mapigilan ang paglaganap ng virus. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ng mahinang aktibidad ang Bulkang Taal base sa 24 oras sa monitoring ng PHIVOLCS. Sa datos ng ahensya, nairehistro ang isang volcanic tremor sa bulkan na tumagal ng 4 na minuto. Umaabot naman sa mahigit 4,600 tons ang ibinugang asupre o sulfur dioxide ng bulkan. Nasa 1,200 naman ang taas nito at napadpad sa Hilagang Silangan. Walang namataang volcanic smog o VAG base sa datos ng PHIVOLCS. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures, at ang pamamalagi sa lawa ng Taal. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang uri ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Paalalang muli mga kapuso, bukas Biyernes, August 9, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Lipas City, San Jose, Padre Garcia at Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng intermediate pole at paglilipat ng mga poste, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Kabilang sina Marco Masa at Ashley Sarmiento sa lead cast ng bagong teen drama na Maka. Samantala, may special birthday episode si Dingdong Dantes sa Family Feud. Narito ang report ni Hazel Alviar. Excited na ang on-screen partner na sina Marco Masa at Ashley Sarmiento para sa bago nilang teen drama na Maka. Kabilang sila sa lead cast ng upcoming youth-oriented drama series ng GMA Public Affairs. Makakasama rin nila sa show ang Sparkle Stars na sina Zephanie, Dylan Minor, John Clifford at Olive May at ang seasoned actor na si Romnick Sarmenta. Mapapanood na ang Maka sa Setyembre. Isang special birthday episode ng Game Master na si Dingdong Dantes ang mapapanood ngayong Huwebes, August 8 sa Family Feud. Present sa Family Feud studio mamaya si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at kanilang dalawang anak na sina Zia at Sixto. Ibang family relative si Dingdong ang maglalaro sa kanyang birthday episode. Sa teaser ng special episode mamaya, mapapanood na si Marian naman ang nagtanong ng survey question sa studio players habang pinapanood siya ni Dingdong. Mamaya na yan, 5:40 p.m. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.